Hello everyone, I am Francis Isabel of PNU Catalonan and welcome to the second episode of the second season of Mga Ilaw ng Bayan, The Stories of PNU Women. So today we have the privilege of speaking with an extraordinary individual who has made a significant contribution in empowering and shaping better future. Please join me in welcoming Lek Cristina Celespara of Gabriela Youth PNU, holding a esteemed position of President. Nice to meet you po, Lek Tina. So before we delve po into your accomplishments and insight, could you kindly introduce yourself with our audience? Ayan, ako si Cristina Celespara, ang kasalukuyang tagapangulo ng Gabriela Youth PNU. Ayan. So, nice to meet you po again. So, for our first question po, what does being a woman signifies or mean to you po? And who are you as a woman? Ayan, tulad nga ng sinabi ni Lorena Barros, no, the new Filipina, the new woman is first and foremost militant. So, ang pagiging babae para sa akin ay yung patuloy na pagyakap sa mahaba ng kasaysayan ng pakikibaka para sa mga demokratikong karapatan natin. Ang pagiging babae ay yung patuloy na pakikipaglaban sa patriarka at iba pang mapang-aping sistema na naglilimita sa ating mga kababaihan. Ayan, so very palaban yung pagdadefine ni Lek Tina sa pagiging babae. And ayan, so connected po dun sa answer niya sa first question natin. So I'm sure dun po meron kayong mga tinitingalang kababaihan. So could you share po with us some women or role model po in general who have left a profound impact po on your career and on journey and how they resonate po? Ayun, siguro sina Jo Lapira, Queenie Daraman, Kerima Tariman, Lorena Barros at iba pang mga kababaihang di pangkaraniwan na buong lakas na pinagsilbihan yung masang apel. Bit-bit ko lagi yung mga legasya nila at saka yung militanteng diwa sa lahat ng pagkilos at paglaban tungo sa lipunang malaya at pagpapalaya. Ayan, so yung mga nabanggit niyang names, for sure some of us hindi familiar, pero yun yung mga kababaihan na pinaglaban or nakibakas para sa kalayaan ng mga kababaihan na yun. And for our third question naman po, ito regarding naman po to sa gender discrimination. So, have you encountered po challenges or discrimination po in your gender? And if so po, how did you overcome? Ayun, siguro mas sasagutin ko to in general ay yung masa kasi ng kababaihan ay nakakaranas pa rin naman ng makauring pananamantala. Ayan, marami pa rin ang kababaihang nakakaranas ng diskriminasyon pagdating sa trabaho, kakaunti lamang yung oportunidad para sa kanila. Maraming mga kababaihang lumalaban para sa ating mga karapatan ang dumaranas ng abuso mula sa pasistang estado at higit sa lahat tayong mga kababaihan ay biktima ng karahasan at pananamantala mula sa gobyerno. Ayan, so I agree, no? Kasi itong mga issue na to is nakikita pa rin siya and evidence siya nowadays pa rin sa atin. So, kita naman natin how Lek Tina is indeed an empowered woman. So, our fourth question na po, as an empowered woman naman po, ano naman po yung mga personal and professional journeys po na contribute nyo in sense of empowering women? Ayun, yung mga kababaihan kasi 'di ba, matatagpuan sila sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa mga manggagawa, sa mga magsasaka, sa mga guro, mga estudyante at iba pa. Syempre, may empower ko sila, may empower natin sila sa pamamagitan ng pagsama sa kanila sa mga pinaglalaban nila at pagtatambol ng mga panawagan na bitbit nila tulad ng tunay na reforma sa lupa, nakabubuhay na sahod, at libre at dekalidad na edukasyon para sa lahat. Ayan, so in short is magiging kasama or kasapi natin yung mga kapwa natin babae sa lahat. Ayan, for our last question naman po, what is one piece of advice po or wisdom na pwede niyo pong i-share sa fellow women? Ayan, lagpas sa 4 na sulok ng silid-aralan, lumabas tayo sa lansangan, tumungo tayo sa lansangan at pag-aralan natin yung tunay na kalagayan ng mga kababaihan. Matuto tayo sa hanay ng mga kababaihang magsasaka, manggagawa at ng masang api.
Sabay-sabay nating pagtagumpayan yung laban tungo sa ganap na paglaya ng uri at ng kasarian. Hamon to sa ating mga Gabriela ng ating panahon na pag-aralan yung lipunan at pagsilbihan ang sambayanan. Ayan, isang makabuluhang sagot ang binahagi sa atin ni Tina. Kaya laging tatandaan na walang may iwan at lahat tayo ay abante. Maraming salamat po.